Hey guys, this is Tutor Guided and for today's video, meron naman tayong bagong ituturo. At dahil ito ang ating topic for today's video, sa mga nakaraan natin mga videos, kung gusto yung panoorin, magkaroon tayo ng bagong kaalaman about sa civil service, kung paano mag-online appointment, anong date at araw dapat tayo magpapa-appointment, and also kung paano natin malalaman kung may available slot pa or meron pa. And with that, meron din tayong ginawang video na paano gumawa ng Google account. Yan, check nyo ng ating YouTube channel na may kita nyo dyan ang ating mga pinag-aaralan. Lahat ng ating videos ay patungkol palagi sa meron kayong matututuhan palagi sa ating vlog. So, yun ang ating palaging goal. Meron kayong bagong matututuhan ngayon. And for today's video, ano ba ang ating topic for today? Hindi ko na papatagalin pa. Ito yung paano mag online appointment sa ating NBI clearance. Yan. Dati kasi, pwede tayo pwede tayong walk-in lang, punta lang tayo doon, tapos mag-antay, magbayad, tapos makukuha na natin agad. Well, hindi ko naman nila lahat. Actually, lahat as in lahat. Pero karamihan sa NBI is more on online na. Online. Okay? Tinry ko kasi mag-walk-in sa Alimol, Cubao, kung alam niyo yun guys, is nagtanong ako kung pwede mag-walk-in, so hindi daw pwede. Lahat daw ay nag-online na. Yun na yung process nila. Online appointment. Bago kayo dumiretso mismo doon sa NBI office. Okay. Ito naman. Yung aking boyfriend is pumunta sa NBI and akala niya din is pwede mag-walk-in. So, kasing yun nga yung nakaugalian ng lahat. Walk-in. Pero ngayon, puro more on online na sila, guys. Nakaka-stress. Nakaka-stress kasi, syempre, nasanay tayo sa mga walk-in. Akala mo talagang tandaan nila. Pero naabutan ko yun, guys. Walk-in talaga dati. Kesa sa online. At dahil high-tech na tayo ngayon, ay puro online na ang ginagamit nila. Syempre, meron din pros and cons din yun. Syempre, nakakatulong doon sa ating pag-online is iwas haba ng pila, hindi sabay-sabay, na parang grabe, hanggang dulo na ng mall, may nakapila pa din, parang ganun. Pero meron din naman kahit naka-online na, mahaba pa rin yung pila. Okay? So, ang pag-aaralan natin ngayon is paano magpa-online appointment sa NBI clearance. At yun ang ituturo ko sa inyo. Huwag kayong mag-alala guys, hindi lang more on may kita niyo yung mukha ko kung yung parang sasabihin ng step by step, step 1, punta kayo sa ganyan-ganyan, tapos mukha ko lang nakikita ninyo. Hindi. Ang gagawin ko is, for intro, yes, may kita niyo yung mukha ko. Pero, eto, ipapakita ko on the phone, naka-screen record tayo, kung saan niyo talaga dapat pipindutin ang bawat step by step sa NBI clearance. Ngayon guys ha. Kaya malilito kayo kapag hindi ko may papakita sa screen record. Bakit? Pag sinerge mo kasi sa Google ang NBI, ang lalabas doon is NBI appointment, online appointment, NBI. Ang dami nakalagay ng NBI doon. Pero saan ba yung pipindutin natin doon? Diba? Meron din pipindutin natin pero hindi lalabas doon na doon ka mag-online appointment. Like, wala lang, parang may nakasulat lang na mahaba, tapos wala ka naman palang pipindutin doon. Kaya, this is video, makakatulong sa inyo at hindi ko na papatagalin pa, panoorin nyo na to. This is Tutor Guided. Don't forget to like, follow, and subscribe sa our YouTube channel. Yan, so we're on the phone na. So, ang pipindutin natin is Chrome, and then search for NBI clearance, and then
babasahin nyo ang data privacy content. Pwedeng English, pwedeng Tagalog. Pag okay na, you can click now. I agree sa kanan. And there's an advisory nakalagay dito. So, i-zoom ko na lang yan guys para makita ninyo. Ayan. Yan yung mga taong pwede mga first-time applicant, renewal of NBI clearance, renewal but previous NBI clearance has correction, ay yung mga pwedeng reasonable kung bakit pwede kayong kumuha ng NBI. Ang kailangan i-present is two valid government-issued ID. Pwede kayo mamili dyan, national ID, UMID, passport, driver's license, birth certificate, or etc. pa. Okay? And once na okay na, pupunta kayo sa inyong Gmail account, kung ano nilagay nyo dyan sa ating information, and dun nyo po ang i-verify ang inyong account for NBI. Pag okay na, pag goods na, you can now go to sign in, ilagay ang email, at kung anong password ang nilagay, yun din po ang ilalagay guys. At dahil first time lang kayo, syempre, ipapakita ko sa inyo kung paano yung mga register as a new account. So, i-scroll nyo lang siya pataas, makikita nyo yung baba. So, pipili na lang kayo for your gender, for civil status, birth date, ayan, medyo minema ko lang yan para nagkaroon ako ng example. Kunyari is 2000 ako, and the month is May. Ayan, May, and the day is 19. And the first name, kunyari na lang, ang lalagay natin is Francine. Francine, tapos ang middle name natin, ilagay niyo yung mga middle name ninyo, kung ano, ako nilagay ko ng letter K, tapos ang apelyido is, lalagay na lang natin Cruz na lang, para sure. Kasi tinatry ko mag-delete Cruz ayaw, so Cruz na lang po ilalagay natin dyan, okay? And don't forget the mobile number. Okay? And also, don't forget your email address. So, nakalagay dyan sa akin is has already been taken dahil meron na talaga akong sariling account for NBI. And don't forget to enter your new password and confirm your new password. When it's okay, you can now I agree, click. Okay? Ganun lang siya kadali. Tapos lalagay nyo, I'm not a robot. Check nyo lang yan. And then, click the sign up. Yun lang. Good start. Tapos papasok na yun sa inyong email address for verification para ma-verify ang inyong account sa NBI clearance. Once you're done, you can now sign in to your NBI clearance account and put a click not now. Tapos ganyan po itsura niya. Pwede niyo po siya lagyan ng picture ninyo kung gusto ninyo. At ganyan information na lalabas pag na-submit niyo na po siya in your register for a new account. Ganyan lang po siya guys. And ang aking pinasa is PhilHealth ID. So, kaya na pong bahala kung anong klaseng ID po ang inyong ipapasa dito sa ating NBI clearance account. Okay? Basta you should make sure na tama lahat na information na ilalagay nyo. Kasi mahirap na kung mali yung lalagay natin. Mamaya, meron palang criminal record ang ating nagahiyan na lalo na pa nagkamali tayo. Okay? So, ayan yung type of ID na pinasa ko. It is PhilHealth. Tapos yung ID number ko. Diyan nyo po ilalagay. Para meron sa reference number na makakuha sa inyo. Ayan, meron siyang important reminder. Pwede nyo basahin in English, in Tagalog. At may kita nyo dyan ang inyong clearance fee. May bayad po ang ating NBI clearance. Nakalagay dyan is 130 pesos. Pero pag kayo ay sa online, magiging 160 pesos po siya. Okay? So, isa-select nyo ang NBI branch kung saan kayo mas malapit, mas goods yon. So, i-search ko, kunyari is from Ortigas, yung mga taga-Ortigas dyan, lalabas yung tatlo. Pueya, Choice Market, Ortigas, at Robinson Galleria. Ayan, yung meron na NBI sa Ortigas. Tapos, dito naman sa Ali Mall, ayan, Alimol Araneta Center sa Cubao. Yan lang po ang meron sa Cubao na NBI Clearance Office. And nag-try din ako. Meron din ako bus na Antipolo and Laguna, Santa Cruz, Laguna. And nag-try din ako sa Taguig. So, wala. So, ibig sabihin, wala sa Taguig. Kaya ang mga taga-Taguig pupunta sa ibang branch ng NBI na siguro malapit na sa isang sakay lang ng biyahe or like isang train,
isang jeep, mga ganun. Ito naman yung sa MOA guys, tinry ko din siya sa Pasay, na meron doon na NBI sa Double Dragon. Ayan, kung familiar kayo doon sa Double Dragon, yung mga mahilig pumunta MOA or taga-MOA dyan. Ayan, ito yung mga pwede yung pagpilian na payment, may cash payment, may bank payment, 7-Eleven, GCash, Maya, Shopee Pay, Dragon Pay app, Visa, Mastercard, ang dami dyan mga guys. Kaya pwede yung pagpilian kung saan kayo mas available. Meron din dyan yung cash, doon kayo magbabayad. Di ko pa na-try yun. Pero na-try din yan ng partner ko. Hindi siya naging cash. Like, pumunta kayo doon, tapos, ang the end, nagbayad siya. Pinagbayad pa rin siya sa GCash. So, parang, para lang din. 160 pesos din yung babayaran sa inyo. I mean, 160 pa rin yung babayaran ninyo. More on online na din yung payment natin. Ayan, tinry ko lang siya na i-click para meron ko yung idea for this. Kasi mahirap na yung wala tayong idea kung ano itsura. So, meron din sila bibigyan ng reference number. Ayan yung reference number ko, for example. Then, pag accept nyo lang po siya, guys. And, ayan po yung ipapakita ninyo sa NBI office. So, para hindi kayo mahirapan, screenshot nyo na agad ang inyong reference number para hindi na mahihirapan yung ating staff doon sa NBI clearance. Okay? Ayan, pending nakalagay. Ayun na, meron sa baba, paid na siya. Tapos na ako nung May 5, 2026 ang aking nakalagay dyan. Na-transact ako niyan. Pero May 25 ako pinapunta ni NBI clearance. At lalabas doon kung hanggang ano oras, 7 to 4 p.m. mga ganun. At then doon totoo tong ginawa kong details sa pangalawa, yung nakalagay na pending, pinakita ko lang talaga sa inyo. Kailangan ko yung i-cancel. Kasi mamaya, mapindot ko sa madoble yung aking NBI, hindi ko naman kailangan magpa-renewal dahil maayos mo yung NBI clearance ko. Ngayon taong ko lang siya nakuha. So, yan na guys. So, ganun na kadali mag-transaction ng ating NBI clearance for online appointment. And if you have any questions about this NBI clearance, you can comment to our comment section. And don't forget to like and share and follow our YouTube account. Kaya, in this video, meron ba kayo natutunan for this? Just comment to our comment section, like, share, and follow. And again, this is Retarded Guided, and thank you, and see you to our next vlog.